ng Laodicea ay pagpapakilala ko ng Book of Revelation, ay panahon ng mga iglesia na si Kristo ay nasa labas. Remember in Revelation chapter 3 verse 20, hindi ko gusto ginamit ang tinutuloy yan. Kasi kumakatok si Kristo. Iglesia po yan. Yung una, yung totoong iglesia ng Laodicea kung saan nasa labas na si Kristo. Pero yung Laodicea ay naglalarawan sa lahat ng iglesia, sa lahat ng panahon, at naglalarawan kumakatawan sa ating dispensation kung saan ang dominanting pagkakakilanlan o kalagayan ay iglesia na mayaman, malaki, madami, magandang programa. Kaya ganong klase na iglesia, pero ang nakalulungkot, yung pinaka-importanting bagay ay wala doon sa loob ng iglesia. At yun ay ang presensya ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa labas na ng iglesia. Wala akong kumakatok sa loob, di ba? Nasa labas. So, ang Panginoon ay nasa labas na ng kanyang iglesia. Di po ba isang malaking trahedya yan? Di po ba isang nakakalungkot na bagay niya? Anumang laki ng gawain, gaya nga ng Laodicea, anumang ganda ng programa, kung si Kristo at hindi para kay Kristo ang lahat ng bagay, yan ay walang kabuluhan. We all know what the Bible said in Ephesians 3:21, unto Him be glory in Christ Jesus, world without end. Amen. So solely the glory must be given to our Lord Jesus Christ. How can a church give such glory or render such glory to Him if Christ is no longer inside the church? So it is important, really important na maintindihan natin na at tatiyak natin ang Panginoon ba, siya pa ba ang dahilan bakit kami nag-church? Siya pa ba ang dahilan bakit may service kami sa church? Siya ba yung sentro ng aming serbisyo? Siya ba yung sentro ng aming pananambahan? Tama ba yung aming pagsamba? Marapat ba yung aming pinagkakaloob na paglilingkod, pagluwalhati sa Kanya? No? Bibira sa atin ang agad na aaminin na may kulang sa akin. No? May kulang sa akin. Sa kabila ng mga Kristiyano, hindi na nga nag-church, pag pinagaw ko, sasabihin pa sa iyo, hindi mo na ako nakakalimot kay Lord. Hindi na nga nag-church, hindi pa nakakalimot kay Lord. Di ba? At nakakatwirang ka, kahit saan naman pwedeng sambahin ng Panginoon eh. Pagkat ang totoo ng Panginoon ay omnipresent eh. Nasa lahat ng dako, siya'y naroon. At hindi lamang sa bahay-sambahan, ang tulad nito siya sinasamba. Hindi lamang pang Lord's Day, dapat sambahin ng Panginoon. Araw-araw sinasamba ang Panginoon. Saan ka man nandoon. And yet, pero specific na araw, at pero itinalagang lugar kung saan doon dapat sambahin ang Panginoon. Kagaya po sa inyo, dito kayo, dito itinalaga ng Diyos na kayo magkatipon at sama-sama nasasamba sa Kanya. And you notice na, ba't kailangan bang magtayo ng altar ng Old Testament para maghandog ng hain sa Panginoon? Ba't kailangan pag kumuha ng bato, ipagpatong-patong ang bato, at sa ibabaw ng bato, lalagyan ng gatong, at doon ihahandog yung handog na walang kapintasan? Ba't hindi na lang sa lupa? Kung pwede naman palang sa lahat ng dako. Kung pwede naman pala sa lahat ng lugar. Ba't kailangan pang utusan na magtayo ng tabernakulo, na ang pagtatayong tabernakulo ay ayon sa utos ng Panginoon, maging po anong gagamitin, maging po anong sukat. Hindi po yung sabi ng Panginoon kay Moses, tayo na kayong tabernakulo, bahala na kayo, basta para sa akin yan. Hindi. Lahat ng detalye, pinakailaman ng Panginoon. Dahil ang pagsamba ay, karapatan ng Panginoon. Wala tayong karapatang baguhin yun. Wala tayong karapatang magdiktaron. Ang Diyos ang may karapatan pag pinag-usapan ng pagsamba. Kaya nga ang detalye kung ilan ang sukat ng ginto, kung anong klaseng kahoy gagamitin, ay binigay ng Panginoon. Maging sa pagtatayo ng templo, pinapakita na bagaman ang Diyos ay pwedeng sambahin sa lahat ng lugar, pero ang Diyos ay may tinatalagang lugar kung saan dapat doon sama-sama ang mga Kristiyano ay sasamba sa Kanya. Kaya nakita niyo, no? yung ganung sistema. So, yung po nakakalungkot, di na nga nag-church. Di ba? Kung sabihin ba, di naman ako nakakalimot kay Lord. Ay nasa naman, pwede nating sambahin ang Panginoon. So obviously, it's a clear indication na yung tao na yun, hindi tama ang pananaw tungo sa Diyos. Yung tao na yun, mababa ang pagtingin
pagdating sa Diyos. Bakit hindi mo ikatwira na hindi ka naman nagtatrabaho kasi sa kumpanya? At sabi mo, pwede mo magtrabaho sa bahay na lang. Di ba na lang bigyan ka ng trabaho, paintulot ka sa bahay magtrabaho. Pero kung walang paintulot, kahit ano pa ang dahilan mo, kahit ano pa ang nararamdaman mo, papasok ka sa trabaho, iiwanan mo yung tahanan mo. Sa kabila ng mahirap magbiyahe ngayon, matindi ang traffic. Ang Pilipinas hindi na tropical country na. Papasok ka pa rin sa trabaho. Pupunta ka pa rin sa lugar na kahit gaano kalayo. Eh iba, sa Maynila pa nagtatrabaho, di ba? O bakit hindi may katwiran? May naman sa bahay o yung pag-aaral, unless you're homeschooled, no? Kailangan mo pumasok. Bakit hindi maintindihan ng tao? Bakit nagdali sa trabaho sa paaralan? Ganyan na lamang pagsusumikap nila, pumasok sa trabaho sa paaralan na lang. Kahit mahirap, kahit may sakit na. Diba nung nag-thermometer, umutok ng thermometer, 41. Dilig na mata, pumasok pa sa trabaho, nakasabit pa sa kit. No. Pero, pagdating ng Sunday, mula Lunes hanggang Sabado, may sakit yan o malakas ang katawan niya. Pagdating ng Sunday, may natawag silang morbus sabbaticus, diba? Yung sakit na panglinggo lang. Na yun eh, pag mag-church na, tsaka sumusumpong. At pagtapos ng church, tsaka gumagaling, ito nasa labas. Pero pag mag-i-evening service na naman, aatakin na naman, morbus sabbaticus yung mga kapatid. Pero sa trabaho, walang nararamdaman. Sabi mo kayo, pastor, kung makapag-church, kasi may lagdat ako. Ano lagdat mo? 37.5. Isipin mo na yun. 37.5 lang, hindi ka na makapag-church. Pero sa trabaho mo, tilig na mata mo. Nag-church ka pa, nagtatrabaho ka pa. Ano pinapakita? Mas mahalaga sa iyo ang trabaho kaysa sa Panginoon. Mas mahalaga sa iyo ang pag-aaral. Hindi po masama magtrabaho, kailangan magtrabaho. Hindi po masama mag-aaral, dapat mag-aaral. Pero, hindi tama na ang mga yan, mas pinapahalagahan natin, nagpapakita tayo ng mataas na pagtrato kumpara sa ating pagpapahalaga at pagtrato sa ating Diyos. Amin ba ito? Isa na po, isa na tayo. Tubig eh, bye. Okay. So, yan ang mapapansin natin. Pag birthday, anyayahan lahat ng mga kapitbahay. Ubusin ng isang buwan, isang taon, dalawang linggo. Basta ilang panahon nag-ipon ng budget, papakainin lahat, mga kamag-anak, kaibigan, na tapos nun, bawang ka na sa utang. Pero okay lang, masaya ka, dahil pakain mo lahat. Gumastos ka. Sikat ka. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, ang hirap magbigay. Pag nagbibig si Pastor, tanda yung babaw, sinabi mo, saan ang malakay? Sumalakay na naman si Pastor. Malakay, sumalakay ang dating. Diba? Iba yung pagkaintindihan sa akin, si Tite eh. Iba pagkaintindihan sa Tite eh. Pero Tite, dahil sa ibang bagay, nakita niyo po ba yung mga members sabihin, ay wala akong pera, Pastor eh, tingnan mo ang cellphone. Mamahalin ng cellphone, di ba? Wala kang pera, pero ganda-ganda ng cellphone mo. Wala kang pang-load, pero dami mong pan-load. Eh, ano problema? No? Yan po nakakalungkot na sistema ng maraming Kristiyano na sasabing, mahal daw nila ang Panginoon. Sa Diyos daw sila. No, hindi ko alam, may ganito. Sana wala rito. At maging pagpapala sa atin kung hindi tayo gano'n. Pero maraming ganong klase ng mga Kristiyano ngayon. At ang ating kalimutan nito, yung idolatry, it is not necessarily you bow down, you worship, sumampa ka sa andas, nag-akurakul ka ng Santo Niño, kakapiyesta ng langit sa lugar namin nung Sunday. Hindi, anumang bagay na higit mong pinapahalaga at mas inuuna mo kaysa sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ang iyong buhay. So, meron pa talaga tayong issue about hiding of God? Meron! At maaaring sa inyo may gano'n din. Let us all be humble and be honest regarding this matter. It is truly important. Sabi nga, a right view of God is everything. Without it, we have nothing. Only when God is put in the right perspective is everything else brought into focus. So, importante may right view. And if you're going to have a right view,
you will surely have a high view of God. Amen. So your low view of God is obviously an indication, clear manifestation that you don't have a right view of our Lord. So, how dangerous it is kapag meron kang low view of God. So yan ang una natin punto, sir. A high view of God is important because a low view of God is dangerous. Mapanganib. Allow me to quote from some well-known Baptist preachers sa mga panahon natin. Gaya ni Stephen Lawson. Paborito pinuot yung mga messages niya sa Facebook. Isa sa gusto ko sa kanya, yung kanyang sinabi tungkol dito. Sabi niya, a high view of God leads to high worship and high living. But a low view of God leads to trivial worship and low living. So, nakita niyo po, hinighlight natin yung pala yan. Yan na po hinighlight sa outline ko. Yung low view of God. Yan po yung dahilan bakit hindi mataas at prioridad at maayos yung pagsamba ng isang nagpapakilalang Kristiyano. Nakasalalay ko sa tamang pagtrato, tamang pananaw at tamang pakilala sa Diyos ang pagkakaroon mo ng tamang pagsamba at tamang paglilingkod sa Panginoon. May mga tao, pinig na, kumipig pa rin sila kahit hindi naman tao. Kagaya yung isang tao, sabi niya, nang nag-message yung pastor about commitment, nilapitan niya yung pastor niya, alam mo, pastor, sa preaching nyo, na-realize ko, I'm so proud of myself, sabi niya. I've discovered na ako ba'y committed sa Panginoon. Oh, sabi ng pastor, bakit ka ba, Brad, ay nagtatay sa pero hindi. Pero yung magnanakaw sa krus, yung magnanakaw sa krus, hindi naman nagtatay sa Are you going to question the commitment of that God? Okay, sabi ng pastor, ay ikaw ba'y nagsusulwining ka? Hindi. Yung magnanakaw sa krus, nagsulwining ba'y magnanakaw sa krus? Hindi. Ikaw ba'y quiet member? Yung lahat ng tanong, yung magnanakaw sa krus, ay yung pastor sabi, magnanakaw ka na, magnanakaw sa krus, yung magnanakaw sa krus, patay na, yung magnanakaw ka pa, buhay ka pa eh. Ang committed sa'yo, utak mo lang. Ang committed isip. Di ba maraming isa nakakalukot na sa pagtagal sa pagiging Kristiyano, pagiging member, imbis na maging tapat sa Panginoon, maging maayos, committed yung utak. No, yung nagiging, ano yung mapadalit makita ng utak? Yung feeling niya, mas magaling pa sa pastor. Yung feeling niya na, ako nakakaalam ng higit sa iba. Ako yung, wag niyo akong titisurin. Yung siya mataas. Isip, kapag yung tao nag-isip ng napakataas sa kanyang sarili, isang indikasyon na hindi tama ang kanyang pagkilala o naging pagkilala sa Panginoon. At hindi tama yung kanyang naging pagsamba. 16 years? 16 years? Ano yung sabihin? Kung 16 years na, tapos ganyan pa yung attitude, ganyan yung kanyang paglilingkod, malinaw na yung 16 years sa pagsamba niya, hindi tama. Ako na, hindi po ako sabi, Bible na po sabi niya. Tingnan niyo po, John 4:22. Panginoong Jesucristo mo nagsasalita niya. Pamilya tayo sa verse 24, no? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero in verse 22, napaka-importante ang sabi ng Panginoon doon sa babae sa Samaritana. Sabi niya, taga-sama rin no? Samaritana. Ano sabi? Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Wow, ang bigat niya, no? Hindi nyo alam, hindi nyo kilala yung inyong sinasamba. Pwede pala yun? Sumasamba ka pero hindi mo alam kung sino yung sinasamba, hindi mo kilala ang iyong sinasamba. Eh sabi po doon sa sumunod na verse, ang hinahanap po ng Diyos ay tunay na mananamba. Hindi yung pachamba. Diba? Eh pagdating ng Sabado, susumba. Pagdating ng Linggo, samba. Confused. Iba naman, taga-Zimbabwe. Alam yung Zimbabwe? Zimbabwe. Eh, hindi po yun. Hindi po ang Diyos nagpaparami na attendance. Ang Diyos hindi po nagpapainit lang ng upuan ng mga bangko, ng mga pwede natin.
Ang hinahanap ng Diyos sa iglesia, konti man yan, masarap, maganda, mas marami. Pero hindi sa bilang ang hinahanap ng Diyos, tunay na mananamba. Pag tunay ka mananamba, alam mo kung sino yung sinasamba mo. May tamang pagkilala ka sa Diyos. May tamang pagtato ka sa Diyos. Kung tamang pagsamba mo, magiging tama ang iyong buhay, magiging tama ang iyong paglilingkod, magiging tama ang iyong pag-ugali. The mere fact na hindi tama ang iyong ugali, hindi maayos ang iyong buhay, hindi tama ang iyong paglilingkod, is a clear indication na hindi tama ang iyong pagsamba. Amen. Tingnan niyo po sa Acts 17 verse 23. Acts chapter number 17 verse 23. Are you familiar with this? Yung konteksto nito. Yung sabi ko dyan, sabi ni Apostle Paul, and as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship Him, I declare unto you. What is the background? No? Sa lugar na yun ng Atenas, ang naobserbahan ni Apostol Pablo, yung pagiging religyoso ng mga tao dyan. Na lahat ng klase ng santo at may mga rebulto, mga altar ay nandoon sa kanila. Pero nakaagaw ng atensyon niya ay yung altar kung saan ang nakalagay sa Diyos na hindi kilala. So meron silang Diyos na sinasamba, pagmat hindi totoong Diyos ay may tuturing kilala nila, pero lalo nakalulungkot, sinasamba nila kahit yung Diyos na hindi nila kilala. What's the background? Yung pong lugar na yan, kung sila diboto sa kanilang Diyos at marami silang Diyos, Diyos yan sa iba't ibang lugar ng buhay. Okay? Iba't ibang parte ng buhay. Diyos ng dagat para sa mga isda na nalayag. Diba? Diyos ng bukid para sa mga magsasaka, mga may tanim. Meron silang Diyos para sa pamilya. May Diyos para sa negosyo. At meron din silang Diyos na para sa panahon. So lahat ng Diyos na yan, pinaglilingkuran nila, sinasamba nila, inahandugan nila. Lalo na yung Diyos na tungkol sa kalamidad. So lahat ng klase ng Diyos na alam nila, para hindi magalit ng Diyos at walang dumating na kalamidad sa kanilang lugar, pinaglilingkuran nila, sinasamba nila. Pero ito po ang nangyari. Bago yan, merong kalamidad na hindi karaniwan tumama sa kanilang lugar. Talagang matinding kalamidad, matinding pinsala at maraming buhay ang namatay dahil sa kalamidad na yun. At nung matapos yung kalamidad, isang tanong nila, may nakalimutan ba tayong paghandugan ng Diyos? Inisa-isa nila lahat ng Diyos na alam nila na dapat nilang paghandugan, dapat nilang sambahin, dapat nilang paglingkuran. Sabi, wala tayong nakalimutan. Bakit nangyari ito? Sabi ni isa sa mga elders sa kanila, bakit meron tayong Diyos na hindi kilala? Kaya nilagay nila yung altar sa Diyos na hindi kilala. At sinasamba nila ang Diyos na hindi kilala. Natatawa tayo, no? Nakakatawang senaryo. Pero hindi nakakatawa kundi nakalulungkot na ikaw ay Baptist ka, sabi yung Kristiyano ka, hindi nagbabayad mo dito, hindi mga Kristiyano ito, nakikinig mo, hindi ito totoong mananampalataya. We understand, although hindi ibig sabihin yung tama yung kanilang ginagawa. Mali talaga yun! You were blinded by the God of this world. Nakita niyo yung mga sumasampa doon sa anda, sabi na isa, bakit ka namamanata na ganyan? Parang gumaling ako sa sakit ko sa puso. Pero pag sampa niya sa anda, tinatake sa sakit sa puso, patay. O yun palang dapat ay opener na eh. Bakit di ka pinagaling? Di ba? Tapos yung sabi sa Santo Niño, di ba? Fiesta dyan eh. Gagano, papunta ako kila pastor. Absolute, speaker nga ako ng Sunday. Gagano-galing mga tao, yung mga kilala ko. Yung mga deboto sa umaga, tapos paggabi, debote. Di ba? Una pa lang itrako yung sa Nazareno. Doon pa lang sa kalagahan eh. Di ba? May deboto na, nagdi-debote na. Tumitira na ng Red Horse. Yung natin sa Facebook, Red Horse. Kaya sabi, deboto ng Nazareno, debote ng Red Horse. At least, magkatulog. Pero Baptist ka, you know your Bible. Nagkasakit na si Pastor
Bakal, kaka-preach dito. Nagtandaan na yung iba. Marami na pinagdaanan kami. But still, you don't know your God. Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Hindi tama makilala mo sa Diyos. Bakit sinabi? Mali-mali pang samba mo Hanggang ngayon, di ka nag-iikap mo Hanggang hindi ka nagsusulwining Okay ka lang mali Mahirap pa yung nalilig. Lalo na kung ganun kahusay yung soul leader ninyo. Sabi, batiin mo yung late. I want to greet the late member who just passed by. Patay na dating Pinatay na, na-late lang. Mahirap yun. Sa trabaho, bawal malate Ayaw mo malate. Kaya kahit naman, halos madaling araw ka na nakauwi galing sa trabaho, nakasabit ka sa jeep, iniis mo yung traffic, natuto ka ng matulog na nakasabit sa jeep. Papasok ka pa rin ng aga, ayaw mo malate. Maging totoo lang mo tayo, wala akong bulahan. Pero sa church, okay lang malate. Ano ibig mo sabihin? Meron kang takot sa boss mo, mas may respeto ka sa trabaho mo, pero sa Diyos mo, anong klase Diyos yan? Pwede mong baliwalain, pwede mong lapastanganin, pwede mong kailan mo lang gusto. Paborito ng pastor ko nung buhay pa siya, kaya tandang soto sa radyo, bato-bato sa langit. Samahan ka sana. So, hindi lang pinatid. Hindi ko naman babalik pa ako rito. Alam mo, ayun. Tatas na naman. Ulit tayo. Painanap natin. Lumapihira ako, lumapis sa pastor isang pastor, ako po ay gusto kong magpa-member sa church nyo. Wow, sabi ng pastor, it's an honor. Meron kang interview dito bago ka magpa-member. O sige po, sasagutin ko lahat. Ikaw ba ay nagbabasa ng Bible? Ay, hindi po. Hindi po mo siya obligay niya, pastor, busy ako, sabi yan. Ikaw ba ay may ministry, ministry one? Ay, wag naman, pastor. Okay, ikaw ba ay nagtatouch? Ay, pastor, nakaka-tissue yan. Maraming kong tissue dyan. Huwag natin mag-usapan yan. So, may mga klaseng talagang tao Umabot sa punto, pastor, pero gusto ko mag-member sa church. Sabi na, pastor, alam mo kapatid, sa karangalan, napili mo kami, pero meron kaming qualification dito Kasi pero may i-recommend ako sa'yo. O sisiyo, may i-address. Pinuntahan niya address. Punta siya. Subdivision. Sabi ko, punta simbahan siguro ito, subdivision. Tuloy-tuloy lang. Mapapunta na siya sa dulo ng subdivision. Sabi niya, ano klase ito? Tapos nakita niya yung building. Condemned building na, daming simbahan, pero wala na. Sabi niya, ang bilang pastor, hindi sa mga tao, parang niloko lang ako. Niloko ako. Patay na simbahan na ito Dahil balik namin siya sa pastor, pumalik siya. Galit na galit, pastor, ako naging mabuting tao sa inyo Ayos pa rin mag-usap. Bakit niyo ako nilikomend na doon sa patay na simbahan na yun? Kapatid, sa interview mo, doon ka lang bagay sa patay na simbahan. Yung kasong pagiging member mo, para lang sa patay na simbahan. Sorry kapatid, buhay ang iglesia ito. Dahil buhay yung aming Panginoon. Buhay ba iglesia na ito? Tapos, ayaw mag-igap po. Hindi required na laging mag-church. Sa amin po, nakalimot pa yung igap ko yung pangalan Tapos tatanungin nyo naman, kapag nakalimot ka mag-igap po, pastor, nakalimutan ko mga talaga. Bibigay ko mamaya. And I'm telling our people, no. Can you imagine nakasurvive kami without your tithes? At least we're not after your money. It's not about your money. Giving tithes and offering it's not about raising money. It's not God's way of raising money. It is His way of raising His children. Ang Diyos ay giver Ang Diyos ay mapagbigay. Diba? Tapos yung anak ka ng Diyos, tanggap ka lang ng tanggap. Ay, dali mo sa boxing yan, tanggap ka lang ng tanggap. Gusto na ipakawin kayo ng kalaban, tanggap ng tanggap. Diba? Natuto nga rin magbigay. Nung araw, doon po sa amin, yung boso, may boso pa ba nito? Na yan meron kang naka-stack ng tubig. Bakit? Yung nasa tabo, wala sa basong tubig, yung naipupondo mo. Ano na kung tawag nila dun Tapos, pag binomba mo yun ang magiging para umabo sa maraming tubig mula din sa puso. Pero kailangan mo munang lagyan ng pondo. Kung
Indeed, okay, it's a blessing to receive, but it is more blessed to give, sabi ng Bible. So, pag inuusapan ng giving, natitisun ka na, at hanggang ngayon, hindi ka pa giver, and then you claim, dapat ka sa Panginoon, you are being deceived by the enemy. Hindi tama yung iyong theology. Hindi tama ang pananaw mo sa Diyos. Hindi tama. So, ganito yan, no? May mga tao, hindi alam yung sinasamba nila. Sabi ng Panginoon, yung sa time ni Apostle Paul, nakita niya yan. Ano ba hinahanap ng Diyos natin? Sa Hosea chapter 6, verse number 6, puro verses po yan, ha? Salita po ng Diyos yan. Ano sabi sa Hosea 6, verse number 6? For I desire mercy and not sacrifice. And, come on, let me hear you. And the knowledge of God more than burnt offerings. No, because you understand that if we have a proper and high view of Him, hindi issue ang giving. Hindi issue yung paglilingkod. Mamaya pupunta natin sa Isaiah. Sabi yung 2-4 na oras to eh. Kaya pupunta natin sa Isaiah. No? Pero introduction muna tayo. Yung knowledge of God, yung importante. Kaya nga sa church, ang primacy is the preaching of the Word of God eh. Hindi yung napakahaba ng kantahan, napakadami ng programa, tapos yung speaker nag-word, gumising pa ko, natulog po ako alas 2, galing na kami sa sa Kabuyaw eh. Tapos nagising ako, alas 4:30, hindi na ako nakatulog noon. Pwede bang matulog ngayon mga kapatid? Tapos alapitan ka nung sumilapitin mo, hindi tayo nilapitan, susubong kayo masakal eh. So, pwede ba 15 minutes? Bira, no? Layo pa ng binyahe. Mas matagal pa yung binyahe mo, eh, sa pinag-preach mo. Sa Amerika kasi gano'n eh. 5 years ago, nakapunta ko rin. And the churches sa East Coast, dying churches. Nakamamatay na. Ang member, 12. Mayang people, 60 years old. Matatanda ang member eh. O matatanda na 60 years old. Puro pension na, pinagtatiles nun. Kaya doon, bago na si Ba, merong yung pamugas na kamay. Yung alcohol, gano'n. Ayun, hand sanitizer. Bakit? Madali silang tapuan na pneumonia eh. Kaya kailangan bugas kamay. O matatanda na. Bakit tayong churches? Na-observa ko isa lang. May napuntaan din ako malalaking churches eh. Sa LA. Sa New York. Tapos sa Tennessee, may napuntaan din ako sa Georgia, may malaking churches. Pero karamihan ng small churches, isang na-observa ko. Pag preaching kami, sasabihin ng leader, 10 minutes lang ha. Kasi may principle pa kami doon na when you preach long, you're wrong. When you preach short, you will get support. Okay. Yung 10 minutes yun, may testimony ka pa, may special number ka pa. 10 minutes, may English pa. Oo, may solve ako dyan. Diba? Ayun lang ang hirap eh. Kaya napansin ko, mas mahaba oras kainan. Ang haba ng oras sila. Every church to may kainan. After service may kainan. Mas mahaba oras sa kainan. Yun ang third command, yun ang third ordinance na. Diba? Sa baptist ito na ordinance eh. Baptisin, Lord Supper, kainan. Diba may kainan? May kainan ba mamaya? Paglabag sa ordinance yan, mamaya. Ang kalungkot lang doon, naku, grabe! Mas mahaba yung oras ng kainan, physical. Sa mga ibang religion, mas mahaba oras sa kantahan, sa entertainment, pagdating sa preaching. Eh, it is the preaching of the word that builds us up. Diba? Ang priority ministry given to the pastor is to preach the word of God. Sabi, a teacher, pastor. Pastor, teacher. Diba? Hindi po yung dalawa. Kundi teaching pastor yun. Sa Greek text, ang tawag yung Granville Schaeffer, pag walang definite article, God gave some apostles and some evangelists, prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Yung teachers walang nakalagay, and some pastor, and some. Sa Greek text kasi, pag merong and some, definite article yun, ibig sabihin, iba yung apostles, iba. Pero pag walang ganun, yung pastor at teacher, isa lang ang tinutukoy doon. Ephesians 4, ibig sabihin, teaching pastor. Ang ideal pastor
pastor sa harapan ng Diyos ay yung pastor na hindi lang magaling sa basketball o mahilig sa basketball. Hindi yung priority ay construction. Hindi ang priority ay, ano tawag doon, yung networking. The priority is preaching and teaching the Word of God. Bakit yung apostol nagkagulo yung mga member dahil sa pagkain talaga, uginasa, nung una na yan. Pagkabawi sa ano sabi ng mga apostol, hindi namin pwedeng iwanan pananalangin at pag-aaral na sa ilan ng Diyos. Kaya tama lang po, magbigay ng priority sa Word of God. Kasi yan po nagpapalago. Pag pinag-aralan yung mga parables, karamihan yan has something to do with listening and applying or diba, adapting sa iyong practice yung Word of God. Yung wise builder. Ano sabi sa wise builder? Diba, yung wise builder siya yung nakinig at tumupad ng salita ng Diyos. Yung wise builder, nakinig pero hindi tumupad. Yung sower, yung mga, diba, mga pusong batuhan, diba, pusong bato, pusong tinigan. Merong pakikinig eh. Jesus Christ, and this is 7 churches, sabi ng Holy Spirit, to him that hath an ear, let him hear. So God puts high premium on this matter of listening to the preaching of God's Word. Importante po yan. Dahil sa pamamagitan po ng Word of God, ano po meron sa Word of God? Sabi ng Panginoon, John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ano rin nagpapakilala, nagpapahayag tungkol sa Diyos? Yung Word of God! Amen. The Word of God! Ang salita ng Diyos. Kaya importante mo yung pangangaral, pamamahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit may mga low view of God? Because of not enough knowledge about God. Because there's not enough teaching from the Word of God. Hindi na sapat yung ano eh. Pero ang problema sa iba, ito naman, kahit na marami ng preaching, guys, sa inyo, nag-invite ako si pastor. Dami na may mga preaching pa kayo dito. So, hindi kulang ng preaching. Nasaan ang problema? Nasa nakikinig na. Agaya tayo na tumingin daw sa salamin, sabi ng James, di ba? Tumingin sa salamin, nakita mo, dami ka palang diferensya eh. Dami palang mali eh. Pero lumabas ka, wala kang ginawa. You're a hearer lamang and not doer of the word. Ano ka? Di ba? You're deceiving not the pastor. You're not deceiving the church. Nobody can deceive God, obviously. But you're deceiving no one but your own self. Church ka na, just nandiyan ka na rin lang, hindi ka pa nakinig. Member ka na rin lang, hindi ka pa naglingkod. Nagbabasa ka na rin lang ng Bible, may Bible ka na, hindi mo pa binasa. Nagbabasa ka, hindi mo pa in-apply. Di ba? Konting karunungan lang. Yun ang hinahanap ng Diyos, yung may knowledge sa Kanya. Sabagat kung meron kang proper knowledge of God, may right view of God ka, may high view of God ka. At ipaglilingkod mo, apektado. Pati paglilingkod mo, apektado. What is your said to God with the glory? Sabi ng doktor sa akin, tinanong niya daw, may cancer, malignan. Di pa sinabi sa akin eh. Not unless, nung tanong ako, sabi ko, ano ba yung sakit ko? Nung follow-up check-up na, malignant eh. Meron ko tayong malignant eh. Pastor, ano daw? Dumadaan ako sa ward na ang daming may sakit sa PGH. Wala akong spleen. May nagsabi sa akin, medyo antibody organ niya. Madali akong mahawa sa sakit. Tama ba yun, Pastor? Ano? Sabi ng doktor ko, oo. Pinapadaan ako doon sa ward na puro may sakit. Yung sabi ko, misis ko. Pero sabi ng doktor sa akin, 6 months magpahinga ka. Yung 2 months na hospital halos isang buwan, 2 months nasa labas na ako. Kumakalog-kalog na, ang daming nawala sa laman loob ko. Pag nagbabiyahe, sakit pa bumubuka, sinong ba na-operahan dito? Di ba, ang hirap yan. Tapos, 6 months, halos pumatay-matay mo. Sabi ko, misis ko, ano tayo, biyahe? Commute lang kami. Gusto ko mag-church. May church mo lang sa Parañaque, bahay ko lang niya si Jeremy. Doon sa Parañaque, church natin. Punta ako ron. After 2 months. And that was 18 years ago. And I honestly believe, kung pagbalik ko sa Panginoon,
yun ang naging daan para maawa ang Diyos, pahabain pa kami buhay. Hindi ko maintindihan yung iba eh. Nung kami Bible student pa lang, kaya sabi ko, modesty aside eh, and to God be the glory. Nilalagnat ako, may pulis yung prayer meeting. Sabi ko, hindi ako makapag-church, kaya talagang nilalagnat ako eh. Pero, hindi ko alam, nahihibang pa ako. Nagpipisa ko, one time, after that, afterwards, nandito na ako sa church. At tinanong mo, pagpatiwalaan ng buhay at masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo maiwanan yan eh. Hindi mo may pagpapalit yan eh. Kung ang Diyos na ito, mahal mo at nagtanim ka ng paglilingkod, di ba? May tinanim kang mabubuting bagay. Eh ba, ikaw ay magsasaka. May tinanim ka. Iiwanan mo ba yung gugay mo? May tanim ka? Aan ka? Hindi. May tinanim ka eh. Pero kung wala kang tinanim, okay lang na umalis. Kaya nag-aalis ang ibig. Wala kasing tinanim eh. Ang masama pa, kung ang tinanim mo, bomba, aalis ka talaga. Kaya ito, nagmamadaling palis. Nagtanim lang mo pa sa iglesia, parang guluhin eh. Paalis na talaga yung mga yun. Ano po ito? Kung mahalaga na sa'yo, kilala mo ang Diyos at na-enjoy mo serving God, yung kinakanta natin, there is joy in serving Jesus. Yung the more that we serve Him, the more that we will love Him. Kung totoo yun, ayos na ayos yung paglilingkod natin. May improvement. Tumataas yung level every year. Tumataas yung level. Hindi ka na alagain. Alagad ka na. Naghahanap, gumagawa ka na ng alagad. Hindi ka alagain. Ano ka di ba 16 years, alagain pa rin? Ano bakit? May babang view of God na. Wrong yung view about God. No. Dapat, every time you attend the church, nakinig ka ng Word of God, God was made known to you, nagkakaroon ng transformation. Transformation. Kaya di ba sabi Romans 12, ano yun? 12:1, ano yun? Verse 2, but be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That you may prove that which is good and perfect will of God. O anong sabi mo ron? Transformation. Ano yung binabanggit na transformation doon? Alam natin sa science yan eh. Yung matanda? Ano yung transformation sa science? Metamorphosis. Thank you. Metamorphosis. Ano yung metamorphosis? Mula sa uod. Di ba ganun yun eh? Mula sa uod. Ano ginagawa ng uod? Naninira ng halaman. Matakaw lang, kain lang ng kain ng mga dahon. Nakakapatay pa ng halaman. Di ba? Pero pag nagkakaroon ng transformation yung metamorphosis, magiging bukol, tapos mula sa bukol ang lalabas magiging beautiful butterfly. Ano yung butterfly? Not only beautiful, it can reproduce. Diba yung nagpapaan ng pollen? Hindi na siya yung nangnihirap, siya na yung nagtatanim. Diba? Siya na yung nagpo-produce. Nakakatulong na sa pollination. Anong puntos? Ang tagal na member, uod pa rin. Kain lang ng kain. Naninira lang ng naninira. Eh dapat may transformation na, may metamorphosis na. Uy, kapatid, beautiful butterfly na. Bakit? Nakakatulong na sa pagpapalaghanap ng gawain ng Diyos sa Ebanghelyo. Nagagamit na, maganda ng tingnan. Hello! Oh, dapat ganun po. May proper view of God. Eh bakit hindi ganun? Mali nga yung view of God. So sabi doon sa Jude 1:11, kung kayo pag-alam, may silang ito. Jude 1:11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam for reward, and perish in the gainsaying of Kore. O, balikan natin si Cain. Diba? Nagandong si Cain tsaka si Abel. Yung handog ni Cain, bunga ng lupa. At yung handog niya, pinaka-best din naman. Pero obviously, kaya hindi tinanggap ng Diyos, hindi yun ang inutos ng Diyos na dapat ihandog na. Naghandog si Abel.
mula sa kanyang kawan, isang piling tupa. Okay? So yun ang nilingap ng Diyos. Pag binalikan natin yung chapter 3, nung mahulog sa kasalanan si Eva at Adan, di ba, ang ginawa ng Diyos, binihisa sila ng damit ng tupa. Most likely ng tupa. Binihisa sila. Yung binihis na balat na hayop doon, obviously, pinatay yung hayop. So sa harapan nila, nakita nila yung pagsasakripisyo, okay, para matakpan yung kanilang kahubaran at masatisfy ang disgruntled justice ng Panginoon, yung dismayed na grand justice ng Panginoon, holiness of God. If I'm using the right term. Now, the point is this. So, yun ang idea ng pagsamba. And throughout the Old Testament, of course, sa panahon natin, wala nang ganung pag-andog. Because when Christ came, He is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. And He offered Himself once only, and through that nagkaroon ng eternal salvation. No need for another sacrifice, only the sacrifice of Jesus Christ. Actually, yung mga hayop, hindi man nakapagligtas. They look forward to the coming of Christ while we look backward na dumating ang Panginoon. Pero ito, hindi yan ang ginawa niya. Then, Cain. Ang ginawa niyang handog, yung gusto niya, yung kasi siya magsasakay. Mahirapan pa siya, bibili pa ba siya ng tupa? Yung gusto niya. Yun ang inihandog niya. Best pa rin naman. Best na handog. Pero ang issue po sa pagsamba, ulitin ko, hindi yung gusto natin eh. Kundi yung gusto ng Diyos. Kasi siya nga yung object ng pagsamba. Karapatan niya yan. Karapatan niya magsabi, ito ang gusto kong pagsamba. Wala ibang pagsamba kundi ito. Wala tayong karapatan pagpilitan yung ayaw ng Diyos. So, ano nangyari? Hindi tinanggap ng Diyos. Ano attitude ni Cain? Nagalit. O di ba ganyan po yung mga may spirito ni Cain eh. Lumalakad sa landas ni Cain. Siya na yung mali. Siya pa yung galit. Siya na yung mali. Siya na yung may pangungulang. Siya pa yung tisod. Siya pa yung magmamalaki. Kung pwede lang patayin yung pastor, papatayin na. Pinatay niya siya Abel eh. Hindi na pwedeng pumatay niya yun. Kung basta-basta na lang. Kaya kung pwede lang pumatay, pinatay na yung pastor, pinatay na ang iglesia. Aalis yan! Kaya yung ginawa, umalis! Siya may mali, siya pa umalis. Siya mo. Now, you don't understand. It's not about you. It's not about pleasing you. It's not about primarily satisfying what you needed, what you need in your life. It is first and foremost glorifying God. What will satisfy God? What will please God? That's all. That's what the church is all about. Kung ano yung makakaluwalhati sa Diyos, kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos. Ang ganyan nga sistema, hirap tumami. Kasi, yun. Pero at least maganda yan. Ang hirap i-please ng tao. I'm thankful to God na ang binigyan niya sa aming assignment is not to please man, not to please Him and Him alone. Bakit yung tao? Ito, ano po tayo? Sino may relos? Taas mo kamay. May relos. So, na-relos niya. Nay, ano pong oras sa inyo? Eksakto. 10:35. 10:35. Sa iyo, sis? 10:49. 8? 10 po. 10:49. Sa iyo po? 10:50. Kayo, tatlong mong kakatabi, di ba? Kayo sila, di ba? Kasundo, ano? Iba. Di ba? Iba, gano'n din, iba? Okay. Kaya may dahilan mali iba kasi oras sila. Thank you sa inyo. Relos ka nga, hindi magkasundo eh. Ngayon kung sasabihin ng pastor, anong oras susundin natin pa iran sa church? Sasabihin ni nanay, ako dapat ang masundin. Ako dapat. Diba? Ang hirap i-please ng tao. Buti lang ang Diyos hindi mahirap i-please. Kasi lamang iluluwalapiin natin. Diba? Gusto mo itong please na, alam yung story, yung magkama, may dalag na atak-atak na alaga nilang donkey. Nang dumating sila sa unang bayan, pinagtawanan sila ng mga tao, bobo yung mga kamayan, may donkey, hindi sumakay. Hatak-hatak yung donkey. Napaya yung mga kama, sumakay sa donkey. Nung dumating sa kabilang bayan, sabi, lupit ng mga kamayan, late yung donkey. Masakay pareho. Nahiya yung tatay. Sabi na, ikaw na lang sumakay dyan. Puro na bayan, sabi, ang lupit naman ng bata na yan.
Tanda-tanda ng tatay, tanda-tanda na ng tatay niya. Siya ang nagpapasarap na kasakay niya, ang tatay niya, nag-alakad. Sabi nung lumagang, tayo kayo sumahin dito. Di ba, ito siya, sumunod na bayan. Masama naman ang tatay na yan. Siya yung anak niya, gano'n. Sumunod na bayan, wala na nasabi tao, bakit? Buwan-buwan mo kami, gano'n. Di ba, ang hirap-iklis ng tao. Hello? We're not here to please men. The word of God is not to please men, but to please God. Glorify God. And you cannot do that if you don't know your Bible. But if you will keep on doing the indeed, yung gusto ko, hindi mo dinirinig yung word of God, the instruction of God, yung gusto mo pagsamba, tapos galing ka pag ginamaan ka. Now look at Malachi chapter 1, 7 to 9. Nasa 6. Ano yan? 6 to 9. Iba ginawa ko. Sige. A son honoreth his father, and a servant around his master. His master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you. O praise that despise my name. Eh, sabi ng Panginoon, di ba? Yung kanyang payagan sa mga punso sa time ni Malachi. Hindi tama ang ginagawa nyo. Kung sa boss nyo, maayos ang pag ginagawa nyo eh. Ginagalang nyo eh. Yung tatay nyo, ginagalang. Tama lang yan. Pero ako, tatay nyo rin ako ah. Master nyo pa. Nasa yung pag-alang sa akin. Ba, sagot ng mo eh. Saan namin kayo nilabas tama? Ano ba? Mali. Dead ma, feeling not guilty. Tapos direkta na sinasabi ng Diyos, kayo, ito. Tinan niyo verse 7. Amen. Ye offer polluted bread upon mine altar. And you say, wherein have you polluted ye? In that they say the table of the Lord is contemptible. Verse 8, and if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee? Or accept thy person, say the Lord of hosts? Yung pinapakita natin nila, kung sa boss mo ginagawa yung pa-action na, pa-late na yan, matutuwa ba boss mo? Matutuwa ba teacher mo? Hindi! Pero ganun ginagawa natin eh. Hindi tayo naghahandog ng literal na hayop na pilay, na bingkaw, na bulag. Pero paglilingkod natin may kapintasan. Sa tayo na pag sinig ng praise, kailangan may kuntil na maliit. Hindi pwede. Kailangan sakdan, nakaloob. Hindi tayo perfecto, pero napaka-perfect naman yung service ng iba. Isang araw lang yung pagsamba, absent ka pa. Ilang oras ka ng worship, malilate ka pa. Minsan lang yung worship, nagmamadali ka pa. Magkano puting 90% hiningi ng Panginoon. What is 10%? Kung hiningi ng Diyos 90%, wala tayong magagawa eh. Pero 10% lang. Pero hindi ko makalimutan na ito yung ginagawang sa ako rin. Nabasa ko sa Scotland, yung Presbyterian Church doon. Sinabi sila solemn talaga, naman ng solemn. Yung mga Presbyterian, maraming pagkakaiba sa atin. Pero sa lahat ng protestante, yan ang medyo malapit sa atin, Baptist. Ano yung church na to? As ibang Presbyterian, ano rin eh. Modernist na rin eh. Ang preaching ganyan, tahimik, hindi natutulog ha. Bakit natutulog yan? Nag-i-amen din. Para kayo, amen? Amen. Okay tayo. Dahil building ko lang. Pero pagdating mo offering, iba. Ay, hindi naman nagpupunta ng CR. Diba? Ibang araw eh, CR. Iba, pag kayo offering, nagpupunta ng CR eh. Ay, ginawa yung bukas na may double offering sa CR eh. Alam niyo sila, ang offering malapit. Para silang sumasaya. Naglalapit sila, dala yung sumasaya. Bakit? It's a celebration. Giving is a celebration. That's what cheerful giving is all about. It's a celebration. Pero ngayon, di ba? It's a curse. It's a condemnation.
Kaya, pag-offering na, habang nakapikit na lahat, palihim siyang nagte-teleport. At nawawala. Mamaya kaya. Mamaya kaya. Ako sinabi rito, ang sabi ng Panginoon, now I pray you, beseech God, tama na ba binabasa ko, that He will be gracious unto us. This has been, by your means, will He regard your person, said the Lord of hosts. Ito, matindi, verse 10. May verse 10 na wala. Kamali ako. May Bible naman kayo, verse 10 eh. Okay, handa, basa. Who is there in the knowing that you shut the doors for naught, neither do you give the fire to my God. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts, neither will I accept my offering at your hand. So sabi ng Panginoon, sino magsasara ng pintuan? Ang Diyos nagsabi, huwag na kayong maghandog kung ganyan lang, mag-iinsultuhin nyo lang ako. Hindi naman maayos yung paghandog. Huwag na kayong sumamba. Sarado na yung pintuan. Huwag nang papasukin mga. Bakit? Hindi ako karapat-dapat sa pambabastos ng mga tao ito. Binabastos natin ang Diyos. Pag hindi tama yung ating pagsamba, tiyakin natin na tama yung ating pagsamba. Huwag lang sumamba. Sabi ko, huwag lang pachamba-chamba. Tiyakin natin na totoo at maayos yung ating pagsamba. Romans 1:21. Ikausap ako. Ang sabi, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was done. This is the description ng mga tao in general. They knew God. Meron silang knowledge of God. So, pero dahil they did not glorify Him as He is supposed to be glorified, they glorified Him not as God. Ano obvious na ibig sabihin nito? They have a very low view of God. If not, they have a wrong knowledge about God. Proper knowledge to God will lead to proper worship, proper living. Di ba? Yung inok natin eh. May proper worship and proper living. Sabi ni A.W. Tozer, the low view of God is the cause of 100 lesser evils. Lesser evils. But, a high view of God is the solution to 10,000 temporal problems. Sa iba sa Bales, yung captain sa BNP, pinangunahan nila Pastor Edwin Tan, isa sa linis siya sa symposium, bigyan niya ng opportunity makapagturo doon. Pero si Pastor Edwin Tan nag-handle nung yung symposium, the topic ay broken windows. At doon, hindi ko matanda kung ang States America, yung nag-usap-usap yung authorities at sinabi na para masugpo nila kriminalidad, tinarget nila yung malalaking crimes. Mga malaking malaking kriminal. Pero hindi nila natapos yung crime. So, nag-meeting ulit. Sabi na, ba't di natin ibisado sa maliit na crime? Alam niyo, halos masugpo nila. Pero hindi siya crime, but much lesser crimes after they dealt with small crimes, small criminals. Doon pumasok yung broken window. Ano yung sabihin? Yung maliit lang nabutas na bintana sa bahay mo, marami nang pwede pumasok dyan eh. Insekto, ahas, daga, pagnanakaw. Tama? Isang maliit lang nabutas. At alam nyo, ang nakakapasok po sa church, hindi naman sa malaking malaking pagkakamali. Hindi yung eventually outside the church na, kaya nung Laodicea kumakatok. Dahil umpisa pa lang, hindi. Marami maayos ang umpisa, pero unti-unti nalayo sa tamang forma. Bakit? Because of small holes, small sins, broken windows, small crimes. Yung palate-late. Kaya
laging patulong-tulong sa simbahan. Yan ang umpisa yan eh. Yung hindi nag-iikam po, maliliit na crimes. But eventually, magiging isang malaking problema yan. So, bakit may maliit na, bakit yung sa akin, late lang naman, it's better to be late than never. Mga ganun pa mga katuwinan eh. Yun eh. Yung love of God, it goes 100 lesser evils. Hindi pinag-usapan dito big evils, but lesser evils. Pero yung high view of God, yung thousands of big evils we're talking about, yung malalaking problema, malalaking kasalanan, nasusolusyonan yan pag tama ang pananaw natin, sama ko, sa Diyos. Pag may tama tayong pagtrato sa Diyos. Sabi uli ni Stephen Lawson, yung first part naman, bibigyan pansin natin, sabi niya, a high view of God leads to a humble view of self. A low view of God leads to a haughty view of self. Yung pala yung pangalawa. So, anong problema? Dahil mababa tingin mo sa Diyos, sabi diyan, so mataas tingin mo sa sarili mo. Sabi mo, mas magaling ka sa Diyos. Sinabi ng Diyos yung dapat gawin, sinabi ng Diyos yung dapat maglilingkod. Sinabi na ng Diyos na kasalanan yan. Kaya mo pang palusutan? Ay, hindi kasalanan ito. Ang maunawaan ito ni Lord. Di ba yung mga maunawaan naman ako ni Lord? Si Pastor, di ba naunawain eh? Si Lord maunawaan ako. O naunawaan ka ni Lord. Naunawaan ni Lord na hindi ka sumusunod. Naunawaan ni Lord na ikaw ay lapastangan. Diba? Bakit? Sinabi niya eh. Pag sinabi mo na salita ng Diyos, non-negotiable mo yan, no more compromise. All you have to do is to obey, to submit to it. To trust and obey. Trust and obey. Eh hindi, magaling ka pa sa Diyos eh. Di ba? Magaling ka pa sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. O, ito sabi ng Romans 12:3. Ano ba dapat tayo? Sabi ng Romans 12:3. Alam natin, 1 and 2 eh. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies holy sacrifice, acceptable before the Lord. Okay? Tapos yung verse 2. Pero yung verse 3, nakakalimutan natin. Ano yung verse 3? For I say, the grace given unto me, to every man that is among you, around, not to think of himself more highly than he ought to think. Sa simple salita, huwag kang mayabang, huwag kang magmagaling, o masyadong mataas ang tingin mo sa hindi ka mas magaling sa Diyos. Walang mas magaling sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mali yun. Wala nang argumento. Pag sinabi ng Diyos, ito ang tama. Ang dapat natin gawin, sang-ayunan ng Diyos at gawin yung sinasabi ng Diyos na tama. Pinag-ayabang natin eh. Nagkaroon ka lang ng konting ministry, natuto ka lang ng konti, meron ka lang na itulong sa gawain ng konti, nalagyan mo lang ng konti ang pastor. Di mayabang na iba eh. I'm not saying meron kong ganyan. Wala kami kwentuhan ni pastor. Pero problema, talabak na problema ng maraming simbahan eh. Alam nyo, meron tayong dapat ipagyabang. You're right. O ipaglapuri. Pero hindi yung sarili natin eh. Ito po sabi ni Jeremiah 9:23-24. Ano sabi? Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glory in this. Meron pala, hindi dapat, meron dapat. Ano raw yung dapat tayo mag-glory? Sabi ng Panginoon, that He understandeth. Nagbabasaan? He understandeth. Nagyan ba kayo? And knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Kung meron man tayo dapat ipagnapuri, ay yung kilala natin ng Diyos. At
Yan ay mapapakita sa ating paglilingkod. Ha? Magtatanong yung mga tao, bakit ikaw kahit hirap ng buhay mo, nagawa pa rin ka pa rin yan. Kasi kinala ko ang Diyos. Kaya ng mga taga-Macedonia, sila pa nakiusap, di ba? Kay Paul. Despite that they are in great affliction and deep poverty, matinding hirap, pero nangailangan ng isang gawain. Tumulong sila pa nagpumilit. Hindi na pa ulit-ulit pa si Paul. Sila mismo nagpumilit. Bakit? Kilala nila ang Diyos eh. Hindi nila ginagawa yan para sa tao. Hindi nila ginagawa yan para sa naman. Para sa Diyos yun. And they understand, ang Diyos karapat dapat paglingkuran. Ang Diyos karapat dapat pagkalooban. Ang Diyos ay dapat siyang itinataas. So mga kapatid, no? One of the great ambitions we can have in life is this. Nung masabi ng tapag namatay na tao, wala, hindi naging mayaman yan eh. Pero nakita ko, naging tapat sa Panginoon yan. Alam ko yung tao yan, dami pinagdaanan, pero hanga ako dyan. Hindi natin hinahanap pag-ahangan yan, pero hindi nyo maiiwasan sa rin. Kahit na naghihirap yan, ang dami pinagdaanan, nagpapatuloy pa rin. Hindi yan sama, yung tao yan, butik na wasakin ng gawain nila. Naku yan, butik na pumatay sa pastor. Nalala ko yung Channel 11 ng araw, di ba? Ano yun? Zoe Channel pa. Tapos napanood ko yung programa ron, yung adik, pinasok yung bahay ng matandang pastor. Binugbog niya yung matandang pastor. Talagang matanda, napalihan ang buto. Hindi na makakilos. Adik eh. Ginawa, kain ng kain sa rep, gano'n. Tapos, kapag sinasaktan yung pastor, sa uli, sabi niya, diba, kapatay na kita, pastor, paano ba yan? Papatay na kita. Sabi nung pastor, natandaan ko yung kinakalimutan. Kaya nga sinisend mo sa inyo rin eh. Sabi niya, thanks na laman. Matatapos na hirap ko. Uwi na ako sa Panginoon. Daw inaalala ko. Sabi nung ati, bakit? Kasi isang araw-araw ko sa Diyos. At ipagsusulit mo itong ginawa mo. Sabi ng Diyos, ano ginawa mo sa lingkod ko? Alam mo yung ginawa mo sa lingkod ko? Hindi mo man binugbog ang pastor. Pero pati pagtrato sa pastor, magsusulit natin sa Diyos. Kaya ngayon, nagbigay ka ng malamig na tubig. Kaya nito, sino nagbigay nito? May katimpanan na yun. Kasi pangalan ng Panginoon. Di ba? Pero yung nagkasakit yung pastor, kaya maraming pastor, namatay yung pastor. Ikaw ang kailan ng pag-uusapan ka. Iyon kasi. Tigas ulo kasi. Yan, konsumisyon ng pastor. Yan. Di ba? Ba't nangyari yun? Yun nga, you don't know God. You really don't know God. You have a very wrong, if not just a low view of God. Secondly, a high view of God is important because it gives understanding. Mas magbibigay sa iyo ng nararapat na pangunawa, kaunawaan. Proverbs 9:10. Familiar tayo dyan eh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is what? Understanding. Kung naintindihan mo ang Diyos, lang na kabanalan ng Diyos, mayroong kakibat na kaunawaan. Maintindihan mo kung tama yung ginagawa mo o mali. Maintindihan mo kung bakit ito dapat gawin sa Panginoon. Hindi yung ganon. Hindi ka magiging mangmang sa usapin ng paglilingkod, pagsamba sa Diyos at patungkol sa gawain ng Panginoon. In Daniel 11:32. Hindi, pero biro hanggang ano ba tayo? Diretso na to? Diba dapat laban may Sunday School at speaking na? Hindi na gano'n. Mamaya may service din. Ako rin. Sama na po yung Sunday School. Hindi, mamaya yun. Kasi itong verse na to, yun ang may preso mamaya. Mabasahin natin. Ano saan yan? But people that do know their God shall be strong and good. I love that verse, yung last part of that verse. Yan pa usapan natin mamaya. Amen. Pag kilala mo ang Diyos, you will be strong.
Amen. And you will do exploits. Now, exploits yung paliwanag ba? Hindi yung exploitation. Ha? Yung ano yun, inabuso yung bata, ginamit yung bata, exploitation of minors, exploitation of women. Hindi yun. Heroic yan. Will do heroic acts. Amen. Okay? If you know God, ang gagawin mo, kabayanihan. Dakilang bagay para sa kabayan ng Panginoon. If you don't know God, exploitation gagawin mo. May pag-abuso. Aabuso mo yung biyaya ng Diyos. Lalapastanganin mo pangalan ng Panginoon. Kakalad ka rin mo sa kahihiyan ng gawain ng Diyos. Kasi nito, you know God. You must know God. Proper knowledge of God. High view of God. Amen. Ha? So, dito po. Sana John 3:30. O, di ba, Baptist tayo? O, si John the Baptist, mapapaya si John the Baptist, mga Baptist niya, bakit? Barong-barong pa kayo. May Amerika tao ba, bata pa, di ba? Tapos pa, kotse pa tayo. Tapos pagkakakain eat all you can pa. Ibang klase. Kaya nung mamatay yung mga, alam niyo yung kwento, namatay yung isang worker. Tapos nagkita raw sa langit. Nakita niya si Apostol Pablo. Sabi, hindi namatay mo. Sabi, pinubutan ako ng ulo. Kay Nero. Emperor Nero, gano'n ba? Nakita si Bartolome. Ano ba namatay mo? May nalatan ako ng buhay. Ang bihira. Nahihiya na yung worker. Nandun nakatingin, nakikinig sa kwentuhan. Ano pinatay mo? Sabi ni Apostol Peter, pinako. Pero sabi ko, hindi ako karapat dapat matulad sa Panginoon. Pinako ako ng patiwari. So, ang dami. Napansin na yung member. Ikaw, anong kinamatay mo? High blood. Dahil sa ordinance number 3. Kaya kayo dito, wala kayong train of blood no? Yung train of, mga pinatay sa Panginoon. Pero yung iba, train of high blood. Na mga namatay sa kakakain, sa katakawan, sa katabaan, sa cholesterol, aray. Ano si John the Baptist? Sabi nga, he must increase. Referring to Jesus Christ. I must increase. Diba? Mga nagkakagusto ng araw uso pag anniversary nagbibigyan ng certificate. Pero hindi naman active na tissue pa dahil hindi binigyan ng certificate. Kung ako lang nakausap na, nakita ako yung uso pa yung certificate. Bigyan nyo, death certificate. At least may certificate. Hindi naman active, gusto mo certificate. Certificate of death. Puro natin mataas gusto natin, ako magaling na preacher, kami magaling na church, kami magaling na choir. Ako dapat kasunod. Kami dapat bida, kami dapat makilala. Yan di Baptist. He must increase. I must increase. I'm not even worthy. Tanggalin sa itas na kanyang sandalias. Kapapaya tayo sa lifestyle Diba? Kumakain lang, bala, honey, kasuotan. Simpleng buhay. No, salamat sa Panginoon sa mga pagpapalang mayroon tayo. Hindi masama yan. Pero sana yung pagpapala, huwag maging sumpa. Kaya that blessings can be turned into a curse. Masama na kayo Sige natin. Chapter 2. Yung verse lang. Ano sabi dito? Ito yung pinakita yung kakulitan ng mga tao rito sa tayo lumalakay. Ito ang sabi ng Diyos sa kanila. Sa verse number chapter 2 verse 2. Ako, chapter 2 yun verse number 2. Tama ba? Malakay 2. Mayroon pag may sinigit wala sa outline ano sabi? If you will not hear and if you will not lay it to heart to give glory unto my name, said the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will read your Bible, and I will curse your blessings. Okay? Can't even curse the blessings. Ano yung prodigal son?
Yung pag-ibig niya sa Ama, nalipat niya sa pera ng Ama. Pero marami mga Kristiyano, nag-pray, no? Basta pag-pray niyo, magkatrabaho kami. Bigyan ng trabaho. Yung pag-ibig sa Diyos, nalipat sa trabaho. May pinag-pray, yung blessing dumating. Ang problema, nalipat yung pag-ibig sa blessing, kinalimutan yung blessor. Yung Diyos na nagpala, nalipat na sa pagpapala. Yung prodigal son, yung pag-ibig na dapat sa Ama, minadali niya, hinihingi niya, yung mana niya, yung pag-ibig niya napunta na sa pera. Maraming salamat sa blessing ni Lord. But don't let that blessing be turned into a curse. Mas binibless ka ni Lord, dapat mas nagiging tapat ka kay Lord. Mas mahaba buhay natin, dapat mas natin tayong tapat kay Lord. Mas binigyan ka ng Panginoon kalakasan at katalinuhan. Gamitin mo para sa Panginoon. Huwag mong gamitin dahil para magyabang ka. Para itaas mo sa sarili. Ano ang nagawa mo? Huwag mong bilangin nagawa mo. Bilangin mo yung pribilehong binigay ng Diyos sa'yo. He must increase. We must decrease. Huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmarunong. So, ito na po. Ano nangyari dito kay Isaiah? Bumalik na tayo kay Isaiah. Pinarindigan yung dalawang oras. Anong nangyari? Verse 1. In the year that King Uzziah died, so anong event nangyari nung nakita niya yung vision of God? By the way, no, this is a life-changing encounter with God. Ano hindi lang kay Isaiah yun eh. Maring hindi yung encounter natin with God ay katulad ng Isaiah, actual makita mo reflection of God's glory o yung image of God's glory, tapos yung seraphim. Maring hindi ganun eh. But every time you open your Bible, you read your Bible, every time you attend the church service, every time you worship God, every time you listen to the preaching of God, listen to me, that is supposed to be a life-changing encounter with God. Dapat nagbabago. Pag wala, mali nga yung pagsamba, hindi nga nakinig. Hindi na-pray na pakinggan. So, tawag natin dito, a life-changing encounter with God. Si Isaiah, hindi dito siya na-save. May chapter 1 to 5 na eh. Marami na nangyari dun eh. Ang nangyari dito, yung transformation sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng proper view of God sa chapter 6. At dahil nagkaroon siya ng right view of God, nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Isa-isa natin mabilis. Una, kailan nangyari yun? Nung mamatay si Haring Uzziah. Alam niyo si Haring Uzziah, mahusaya na hari? Mahusay na hari? Sa totoo lang, mahusay siyang hari. Talagang nakuha yung respeto niya Isaiah. Naging maganda yung pagpapatakbo niya. Hindi siya perfectong hari. Pero kung para sa itong hari, na naabutan niya Isaiah, magaling na hari si Uzziah. Eh, nangyari namatay. Nalungkot si Isaiah. Labi siyang nalungkot. Pero yun na naging oportunidad para makita niya yung hari ng mga hari. Nung mamatay, yung ibang hari. Yung maalis sa trono, si Haring Uzziah. Doon niya nakita ang Diyos na siyang dapat nakaupo sa trono. Alam niyo kung bakit hindi naglilingkod si ganito, tapat si ganito, handa magalog si ganito, at nagpapatuloy si ganito? May ibang nakaupo sa trono ng iyong buhay. May ibang Uzziah ka. Nung buhay pa si Uzziah, hindi niya nakikita yung glory of God, hindi niya nakikita yung majesty of God. Not until nung mamatay si Uzziah, sa kanya lang nakita yun. Ano ba yung Uzziah ng buhay mo? Yun ang pag-usapan natin ngayon. Yun ang ating pakalimiin. Pagbulayan. Ano ba yung higit yung pinapahalagaan kayo sa Diyos? Yung nasusunod sa buhay ko. Yung boyfriend ko bang unbeliever? Yung barkada ko bang worldly? Yung sarili ko bang mayabang? Yung aking bang hypocrisy? Yung mga K-pop bang? Yung aking sinusunod? Ginagaya ko itsura, hindi naman pala bagay, K-pop pangit. Sino yung Uzziah ng buhay natin? May usap!
Hello, mga kapitbahay. Ano yung usaya ng buhay natin? Walang silbi lahat ito. Hindi natin isusuko yung usaya sa buhay. We only had a clear vision of God, a right view of God, and usaya tayo. Pag pinag-aralan natin yung buong konteksto, tatlo agad nakita niya tungkol sa Diyos. Una, God is high and lifted up. Diba? Verse number 1 sabi, God is high and lifted up. Alam nyo, yung trono ni Uzziah, mababa lang yan, pero mas mataas yung trono. Doon niya nakita yung mataasan ng Diyos eh. Hindi ka lamang nakita na may Diyos na nakaupo sa trono, hindi nawawala sa trono. Ano bang pinapahalagaan natin sa mundo ito? Hindi mananatili yan, mawawala yan. At bibiguin ka niyan. Pero ang Diyos na nanatili, hindi tayo iiwanan at bibiguin ng Diyos kailanman. Amen. Pero hindi lang mataas ang trono ng Diyos. Mataas. We're talking about high view of God. It's so God lifted up. High and lifted up. Yun ba ang Diyos natin? Mataas! Mataas kayo sa lahat! Yung kapa ng hari, nakakapanood na kayo mga hari, lalaki ng kapa nila, di ba? Yung parang hindi naman sila nilipad, pero Superman may kapa, nalipad, di ba? Nakita ni Isaiah Diyos, may kapa. Yung kapa ng Diyos, alam niyo nung araw sa Eastern County, kaya natin, ano siya, mas mahaba yung kapa, mas maluwang yung kapa, mas bongga yung hari. Ibig sabihin, kapag kita nung corona, ng center at yung kapa, pinapakita magaling na hari yan, dakilang hari yan. Alam niyo ba ang kapa ng Diyos, sabi yan? Tinabunan ng buong templo. Yung kapa na yun, yung kanyang kapa, nakatapon sa buong templo. Kung may mga tao nakaupo ganyan, hindi kayo kita, tapon kayo. Hindi tayo bida rito. Ang Diyos ang bida sa ating iglesia. Ha? Tapon tayo. Kung talagang tama yung view natin sa God, tinatabunan tayo. Yung nagawa natin, wala yung kwenta, hindi ka pwedeng magyabang. Bakit? Kulang yan. Yung sa ginawa ng Diyos para sa buhay natin. Hindi may ginawa ka lang po, tingapag mo na eh. Tabon! Ang buong templo, tabon! Tabon ng kapa! Ano yung kapurihan ng hari? Tabon ng kapurihan ng hari! Lahat dito, lahat ang gawin natin, lahat ang ibigay natin. Every time we gawain, tabon! Ang Diyos ang naluluwalhati! Hindi ang sino pa man. Di ba ba yan? Pansinin nyo, yung seraphims. Yung seraphims, pero anim na pakpak. Yung unang dalawa nakatakip sa mata, sa mukha. Hindi, alam nyo, anghel sila, holy beings sila. Pero, ano yung humility ng mga beings ito? They are not worthy to look into the face of God. Yung paa nila nakatakip. Hindi sila kasi kagaya ni Moses. Alisin mo, pagyapak mo, you're standing on a holy ground. Wala silang panyapak eh. Diba? So ano ang ginawa nila? Yung pakpak nila, tinatakip nila. Sa presensya ng Diyos, nandoon ang kabanalan. Every time nagbubukas sa pananalangin at inumpisa ng serbisyo, ang lugar na to, gano'n mga kasimple ang aranya, nandoon yung dangal ng Diyos. Nandoon ang kabanalan ng Diyos. Hindi ka pinag-iban ng sapatos. Na dapat nakahubad ng lahat ng karumihan sa ating buhay. And you're standing on a holy ground. Yabang-yabang eh. Punta pa sa simbahan para walang inuwan, walang Lunes hanggang Sabado. Puro inom, puro sugal. Puro mura. Puro kasinungalingan, puro pamunduan. Tapos pupunta sa simbahan. Alam mo sino? Hindi ba lang nahiya sa Diyos? Wala man lang kapumbabaan. Wala man lang kahihiyan. Yung mga anghel, mga seraphim, hindi man lang sila hindi man lang makatingin sa Diyos. Kakanta-kanta pa tayo, pero puno na kasalanan buhay natin. At tingin natin sa Diyos, pwede natin bulahin, pwede natin lokohin. Kaya na wrong view of God. Isa simbahan, ginagawa natin basahan, di ba? Pinapagpag natin lahat ng kasalanan natin dito. Lalabas tayo para muling gumawa ng maraming kasalanan. Papagpag natin ito. Mga kapatid, bago pumasok ng kayo sa bahan, dapat nakahanda puso mo. Oo,
mo, kaya ka patawarin ng Diyos, pero mali sistema mo. Mali. Kung pumasok ka rito, mayroong karumihan, malinis mo sa Diyos. At lalabas ka rito malinis, bumalik ka malinis. Huwag mong gawin tambakan ng basura. Dahil banal ang Diyos. Yung nakita ni Isaiah rito, God is holy. Ginagamit natin sa Trinity, holy, holy, holy. Alam mo, hindi po ako eksperto, pero sa Hebrew grammar, pag binanggit na dalawa, ang tawag yan, superlative. Verily, verily. Ha? So, katumbas yun this is very true, most true. Okay? So, pag sinabi holy, holy, sabihin, most holy. Superlative yan di ba? Yan. Ano isa? May declarative, comparative, tsaka superlative. Tayo? Oo. Akalan nyo lang laxative. Ano ba yun? Alam nyo yung tatas. Ano yan? Comparative. Declarative. Comparative. Superlative. Okay. Ano po ibig sabihin nun? Most holy, holy, holy. Tatlo. Holy, holy, holy. Ano yung sabihin yan? Yung superlative o superlatives. Yun ang Diyos higit sa ano pa man. O ang Diyos sa pagbihaya, mga kapatid. O ang Diyos ay pag-ibig. Pero wala kang mababasa sa Bible. Grace, grace, grace. Love, love, love is the key. Walang ganon. Pero marami, 2 beses. Holy, holy, holy. Yun ang Diyos. Di ba na makita mo ang Diyos na talaga kabanal-banal ang sa Diyos na banal. Banal siya. At kagaya ng mga seraphims, hindi ka makakaharap sa Diyos, hindi ka makakatungtong basta-basta sa gitna ng presensya ng Panginoon na puno-puno ng karumihan at kasalanan. Hindi ka haharap sa pagsamba sa Panginoon, aaway sa Panginoon na merong maduming puso, na merong inaalagaan kasalanan sa buhay. At lalabas, ganoon lang din ang gagawin. Bago tayo pumunta, magmamakaawa ka sa Diyos para linisin ka. Darating ka rito, malinis na, at may kapakumbabaan. Not unless you have a high view of God. You see? Pag may high view of God ka, you will see that God is high and lifted up. You will acknowledge that God is holy. And because of that, you will be able to give proper honor to God. Look at how Isaiah honored the Lord after that. God was honored. God was magnified. God was glorified. Ang Diyos ang itinaas. Ang Diyos ang pinarangalan. Yung high view of God, ano po naging epekto kay Isaiah, high view of God? Look first of all, it resulted in Isaiah's contrition. Verse 5. Woe is me. Verse 5, brother. Yung una, the high view of God resulted in Isaiah's contrition. Di ba may ako pinawag the first of time? May nag-jot daw na siya. The high view of God resulted in Isaiah's contrition. Ano yung ibig ng contrition, mga kapatid? Pagsisisi. Okay? Pagsisisi. Pag-amin sa kanyang kasalanan. Pagkakita niya sa kanyang totoong kalagayan. Natandaan ninyo, mga kapatid, hindi niya nakita yung glory ng God, chapter 1 to chapter 5. Sa chapter 6 niya nakita, nung mamatay si Uzziah, nung mawala na yung nakaluklok sa trono. Doon niya nakita yung tunay na nakaluklok ng trono mataas. Yung mga Uzziah ng buhay natin, not unless na yan alisin natin. Sa trono sa ating puso, hindi mo makita yung glory ng God. Yung pagiging mataas ng Diyos. Ngayon, di ba parang? Hindi mo makita yung kabanalan ng Diyos. Holy, holy, holy. At dahil hindi mo nakita ang kabanalan ng Diyos, ang kataasan ng Diyos, hindi mo makita yung kababaan ng sarili mo. Yung pagiging makasalanan natin.
Nalala nyo? Nung magkaroon ng drought of faith, miracle, performed by the Lord Jesus Christ during His earthly ministry, what was the reaction of Peter? Layo kayo, ako'y makasalanan. By seeing a glimpse of God's glory, the glory of the Lord Jesus Christ, that's enough for Peter to acknowledge, layo po kayo, I am not worthy before you. Ako po'y makasalanan. And when Isaiah saw that, alam niyo kung nangyari ito sa time natin, Pastor? Magaling po kayo. Kung mangyari ito sa time natin, ang gagawin ni Isaiah kung time natin, magpapapress con. At ang pamagat, wow is me. Nakita ko ang Diyos. Tapos kung maglilimbag ng libro, How to See God. Eh, ginagawa ng mga tao ngayon, yung mga evangelist na, oo. Pero ginagawa nila, kung ano binibenta, paano kayo yumaman, tututo naman. Sila lang yumaman, di ba? Kasi pag sinabi nung minister, paugi ako, no? Sa Day Shall Die movement, ano yun? Ano ba? Day Shall Die, ano yun eh? Ito. Ano sabi niya siya? Kung sa time natin, iba, wow is me. Ebe? Hindi ganun eh. Ano reaction niya siya dahil may proper view of God? Magkakaroon ka ng proper view of yourself. Woe is me. Kilabot kalagayan ko, kakaya pala ako. Kawawa ko! Ako'y makasalanan! Woe is me. Bakit iba? Mali-mali na ginagawa, tuloy-tuloy lang. Dalo-dalo ng Diyos, di nagbabago. May pinapakita. Kasi hindi mo inamin mo kasalanan mo. At kaya mo hindi mo amin ng kasalanan, hindi mo kilala tama ang Diyos. Kasi pag kilala mo ng tama ang Diyos, alam mo, wala kang maitatago sa Diyos. At pag tinago natin kasalanan, may sinasabi ang verse dyan sa Proverbs, kapatid. Anong sabi ng Proverbs? Mamaya. Yung second, so may confession, doon muna tayo, may confession, may cleansing. Kaya walang cleansing, walang forgiveness, walang confession eh. Kaya walang confession, wala kasing proper view of God. Yung po yung gano'n magkakaunay yan, di mo pwede pag-iwalay yan. Pag may proper view of God, mataas ang Diyos, banal ang Diyos, dapat parangalan ng Diyos, makita mo yung kaliitan mo, makita mo yung kamalian mo, makita mo yung pag-iiwa kasalanan natin, mamakaawa tayo sa Diyos. At pag nakita ng Diyos yung confession natin, He will cleanse us. Kasi, tingnan nyo kung gano'ng kadelikado ito. Inutusan ng Panginoon ng isa sa mga seraphim. Alam niyo ba yung mga seraphim, fire angel yan? Fire angel. Pero yung apoy, nagagamitin to sanctify Isaiah, kailangan pa ng tongues. How delicate that is. And even yung fire angels can't just hold it. Only God can grant forgiveness. So yung ginawa, Pinay, woe is me. That's enough. Sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper. Eh, hindi nagbabago, hindi lumalago, hindi pinagpapala. Why? Bistado na sa kasalanan. Nagkakaila pa. Galit pa. Pag nasa simbahan, ang gaya nung Pharisee, sa Luke 18, remember that? Lord, buti lang di ako kaya nito. Ako'y tapat sa iyo. Parang president, ako'y nagkulang sa iyo, Lord. Pero yung public di ba? Sa kabila. Di mo katingin sa lahat. Kasalanan ako, Lord. Nasabi na ba, sino ang pinagpala sa dalawa? Sino ang umuwi na maayos? Yung self-righteous o yung nagpapakumbaba? Yung prinsipe, binigyan ng karapatan, nagpatawad ng bilanggo. Ini-interview niya lahat ng bilanggo bago siya magpatawad. Prinsipe na India. At kinakulong. Nabayaran yung judge. Wala po akong kasalanan. At kinakulong.
Naku, mahina yung abogado na kuha ko, wala akong kasalanan. Ba't ka nakulong? Naku, walang nag-witness sa akin, pero wala akong kasalanan. Ba't ka? Lahat walang kasalanan. Ay, isang lalaki doon, nasa sulok. Kita mo yung itsura, guilty, ba nandito ka, nagkasala po ako, sabi ng bilang ko. Sabi ng principe, lumabas ka rito, lang dito walang kasalanan. Hindi ka ba kayo rito? Lumabas ka rito. Kaya wala yung may kasalanan. Mga kapatid, ang nakakawala, yung umahangin sa kasalanan. Patuloy kang magiging bilanggo at nakataligala sa kasalanan kung hindi mo aaminin sa Diyos. Ang sabi ng Bible, confess, no? If thou shalt confess thy sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all of our unrighteousness. You know, the word confess there means, it comes from the Greek word homologeo. Logeo, logos, di ba? Homo, di ba? Homosexual, the same sex. So when you say homologeo, it means to say the same thing. Yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan, sinasabi mo, Lord, sumasang-ayon po ako sa sinasabi niyo tungkol sa kasalanan. Lord, kaisa niyo po ako sa pagsasabi. Mali po ito. Ganito na ganito ang sarili ko. Nagmamakawa ako sa iyo. Bakit ko ginawa ito? Mali po ito. Hindi ko dapat ito gina-justify. Hindi dapat ito sumagi man lang sa aking isipan. Hindi nga dapat ipagpatuloy ito. Lord, mali ito. You say the same thing. Ask God. Ask God. Listen. There will be no cleansing. Walang humility. And there will be no humility, no confession, if there's no proper view of God. Ay, nung kinongress namin ito, Adults Congress, binigay sa akin solution. Ano yung solution? So, nagkataon dahil pare-pareho kami ng text. Alos, ang hirap nasa dulo eh. Pag-iba yung ano. Ano sasabi nila, ay nabigay sa akin solution. Ito, kakatapos ko lang mag-base sa revival nila Pastor Yunje. Di ba normally pag nakinig tayo revival, ang sinasabi sa atin, dati ganun din paniwala ko. Para magka-revival kasi, pray, ano ka, magbasa ka ng Bible. Ha? Para magka-revival ka, mag-soul meaning. Ay, para magka-revival ka, Brad, ano ka, maglingkod ka sa Diyos. Para magka-revival ka, Brad, mag-tight siya ng pray. Ganun sinasabi, para magka-revival. Noong una ganun maniwala ko eh. Pero mali pala yun. Sorry. I don't want to contradict anyone. But you will understand what I'm saying. You will understand. Mali pala yun. Hindi kailangan mong gawin yung ngayon para magkaroon ng revival. Ang totoo, kapatid, did I get your attention? Yun ang resulta ng revival. Those are not the formulas or techniques of revival. Those are the results of revival. Pag may revival ka, you will read your Bible. Pag may revival ka, you will do so. Pag may revival ka, mag-church ka, magtatay sinopen. Hindi na sa pilitan yan. Kung sa loob na yan, pag may revival ka, you're not doing those things. Not revival. Backslider ka. Just better. Hindi, ikaw nagpakita no. Your action speaks louder than your words. So what happened? Bakit hindi nagsusuko ng buhay? Ha? Kagaya yung magnanakaw, hindi na to. Patay na yung magnanakaw, gawin pa magnanakaw eh. Anong nangyari? When Isaiah received yung cleansing, narinig niya ng usap yung Trinity, who will go for us? Ano sabi ni Isaiah? Here am I, Lord. O kaya hindi ka makapag-commit eh. Kaya walang commitment. Okay? When there's a proper knowledge of God, there will be true commitment. Yan po ang naging resulta kay Isaiah. Pag ang kasalanan isinuko, ang kasalanan pinatawad, automatic yan. Automatic yan. Yung paglilingkod sa Diyos, hindi na sa pilitan yan. Yung paglilingkod sa Diyos, kusang loob yan. Yung paglilingkod sa Diyos, hindi yan katigatan, karangalan yan. Yung paglilingkod sa Diyos, hindi yan pagdurusa, yan ay pagpapala. Ang paglilingkod sa Diyos ay kasiyahan. Automatic. Kung may revival sa iyong buhay, kung may high view of God ka, you will only have a high view of God. You will only have revival rather. If there's a proper view of God. Nakalungkot maraming simbahan, may simbahan. Dahil wala na dumadalo sa evening service. Ay, nasa prayer meeting muna. Sabi nung pastor, mga kapatid, wala na tayong prayer meeting, kaya Sunday service na lang tayo. Kaya kasi wala na prayer meeting.
Okay, tuloy lang. Wala man lang nagreklamo, wala man lang nalungkot. Sa Sunday service, dahil lang walang prayer meeting, na-make one lang in church. Wala nang nag-evening service. Eh sabi nung pastor, mga kapatid, morning service na lang tayo, dahil wala nang dumadalo ng evening service, mga busy tayo, morning service na lang tayo. And of course, kung ganun lang ang service, what will happen? Eventually, pati yung morning service na take one. Kaya sabi ng pastor, mga kapatid, pag may patay na lang, saka tayo mag-service. Funeral service na lang tayo. Mamay, wala na yung mga member. Yung mga member na mahal nila si Lord, mahal nila ang gawain, may commitment daw sila kay Lord. Walang reklamo, walang question. Ito system. Pagtagal-tagal, walang namamatay din naman. Walang namamatay, kaya walang service. May isang araw, umalat yung balita, may nakaguro sa simbahan. O di ba yung service? Dati nga, nandun sa harapan ng guro, di ba yun? Ginawa ka nun. Dati nga mga tao, sabi ng pastor, wala po mo lang titingin at ayos natin ang lahat. Umpisa natin ang servisyo. Huwag po tayo magmensahe. Sige, tingnan niyo po yung mataon, tingnan niyo po yung namatay, bumalik po kayong timing, wala pong titingin. So lahat naman nagulat. Lahat ng tumingin, lahat isang kulot ko. Pero sana walang alay, mas tuloy sa kami na doon, pagtingin ko, mukha mo nakita ko eh. Hindi ka meron kayo masaya, sabi ng pastor, kayo patay. So, ang iglesia nito, matagal lang patay. Ano ka din? Yung maliliit na bagay na yan, maliit-liit na yan, yung patulog-tulog na yan, yung pa-action na yan, pachismis-chismis na yan, sinungaling na yan, ang plastic na yan. And ang unti-unti yung bata tayo. Broken windows. Yeah, it is the small foxes that spoil the vine. Sabi ng Bible. Huwag kong walang lagay maliliit na bagay. Seryoso natin harapin ito. Doon tayo sa, akala natin okay lang. Yung mga pinapanggit ko eh. Akala natin okay lang maliit. Akala natin okay lang mabsent. Akala natin na okay lang mag-compromise. Okay lang dito. No. If you have a high view of that, lahat na niya, naharapin natin yung seryoso ngayon. Sabihin natin sa Panginoon, woe is me. Woe is me. Lord, ang dami kong kasalanan sa'yo. I'm a sinner. I'm not worthy. Ang Diyos ang itinataas natin mga kapatid. Alam niyo yung service natin, I will close with this one. Yung service po natin, may reward yan. No service done for the Lord will go unrewarded. But only what's done for Christ will last. Diba sabi nung amin? Yes. Only one life. Sabi ni guys, I come quickly and I have my rewards with me. Yung ang picture dun parang merong ang picture dun parang mga kaharian nakita natin sa mga pelikula. Yung hari na maupo sa trono. Tapos yung mga may bisita, mga taga-ibang kaharian, mga nasasakupan, yung mga inihandog sa hari. Diba? Yung kailan tokoy na pano, diba? Yung respect, their way of honoring the king, their way of praising the king. So may mga regalo. Sabi sa atin, sa pag-arap natin sa given judgment, meron tayong, yung ating mga gawa, magiging, depende sa ating gawa, iba, kahoy, masusulog na materyales. Di ba usap ba? Nandiyan ba kayo? Iba naman, mamahaling iyas. Diba? Ginto, hila, mamahaling iyas. Sabi ng banda ng Bible, God is a consuming fire. Imagine mo yun. Lumalapit ka pa lang, consuming fire. Dala mo kahoy, dala mo diamond. Mapilapit, nasusunog habang lumalapit. And at the rate of Christ, ibigay mo abo. Kaya. Read your Bible. Sabi sa Revelation 14, chapter 4, verse 11, yung 24 elders representing saints of the Old Testament and New Testament, they will cast off their crowns. May nagsabi sa akin, di ba na wala akong reward, basta nasa langit. Sabi ko, selfish ka. Yung crown kasi natin, yung reward natin, ilalatag natin sa pano ng Panginoong Kristo yan eh. At habang ilalatag natin sa Panginoon,
thou art worthy. Hayop God. He is worthy. He is worthy. Tapos abo, shameless. Shameless. God forbid. So, He must increase. We must decrease. Ito